Sa eksenang ito, galit na nagsisigaw si Gopnik habang nagpupumigla sa pool, sinasabing bitawan siya ni Eugene. Subalit sa kabila ng mga sigaw, determinado si Eugene at mas lalong hinigpitan ang pagkakasakal niya kay Gopnik, napapaisip kung gaano katindi ang katigasan ng ulo nito. Nang akala ni Eugene na malapit na siyang magtagumpay, biglang ginamit ang sandata ni Gopnik at inatake si Eugene, dahilan para mabitawan ang pagkakahawak nito sa kanya. At agad muling umatake si Gopnik, pero nagawa ni Eugene na umiwas sa oras. Agad mabilis na sumisid si Eugene palayo upang makalayo kay Gopnik. Habang iniisip niya na mas delikado sana ang sitwasyon kung wala sila sa tubig. Subalit biglang lumitaw si Gopnik sa likuran niya at galit na galit kay Eugene, nagbabantang tatapusin siya nito. Nabigla naman si Eugene nang makita niyang nakaakyat si Gopnik sa mga lubid ng swimming pool at ginagamit iyon bilang lupa. Nagtataka si Eugene kung paano nagagawa ni Gopnik na panatilihin ang balanse sa ganoong delikadong posisyon. At agad muling umatake si Gopnik pero muling nakaiwas ulit si Eugene. At habang hinihintay ni Gopnik na lumutang si Eugene, tinutukso niya ito, pinagtatawanan ang desisyon ni Eugene na manatili sa ilalim ng tubig kaysa masaktan at nagtatanong si Gopnik kung gaano katagal kayang pigilan ni Eugene ang kanyang hininga. Samantala, habang nasa ilalim ng tubig, tinawag naman ni Eugene na baliw si Gopnik at pilit lumalangway palayo, desperadong naghahanap ng paraan para makatakas sa sitwasyon. Subalit napansin ni Gopnik na lumalangway palayo si Eugene at binalaan siyang mas lalo lang siyang maubusan ng hangin kung patuloy siyang gagalaw tulad ng ginagawa niya. At nahihirapan na ngang pigilan ni Eugene ang kanyang hininga, iniisip na hindi na niya kaya pang magpatuloy. Ngunit desperado siyang makahinga kahit sandali bago muling sumisid, pero alam niyang kapag lumutang ang kanyang ulo sa ibabaw ng tubig, siguradong atakehin siya ni Gopnik. Litong-lito, iniisip ni Eugene kung ano ang dapat niyang gawin. Samantala, si Gopnik ay nakamasid mula sa itaas, nagtataka na nakalampas na si Eugene ng halos 2 minuto sa ilalim ng tubig. At napansin ni Gopnik na muling sumusubok lumangway palayo si Eugene at tinutukso siya, sinasabing walang silbi ang pagtakas. At habang papalapit na nga si Gopnik, biglang umatake si Eugene gamit ang kutsilyo pero nakaiwas si Gopnik. Gayunpaman, nagawa ni Eugene na putulin ang lubid na ginagamit ni Gopnik bilang platforma, dahilan para bumagsak muli ito sa tubig. Mabilis na sumisid muli si Eugene at hinahabol naman agad ito ni Gopnik. Galit na galit si Gopnik, sinisigawan si Eugene, tinutuksong gumagamit pa ito ng maliliit na tusong taktika. At habang handa na ngang umatake si Gopnik, iniisip niya na hindi sapat ang maliit na kutsilyo ni Eugene. Ngunit, lumangway din si Eugene papunta sa direksyon ni Gopnik habang hawak ang lubid na pinutol niya kanina. Iniisip ni Eugene na walang silbi ang pagwasiwas ng sandata sa ilalim ng tubig dahil sa resistance, at mas magiging dehado ang mas malalaking armas. Alam niya na sa ganitong sitwasyon, ang maliit na kutsilyo at ang kanyang mas maliit na katawan ang magbibigay sa kanya ng kalamangan sa laban. Subalit nagawang iwasan ni Gopnik ang atake ni Eugene, pero nagawa ni Eugene na ilagay ang lubid sa liig ni Gopnik at mahigpit na sinakal ito gamit lahat ng natitira niyang lakas. At matapos ang ilang sandali, lumutang si Eugene mula sa tubig, tagumpay, habang nakatingin sa katawan ni Gopnik na lumulutang, binalaan niya ito na huwag nang maliitin pa muli ang mas maliliit na tao sa kanya at tinawag itong isang baguhan. Lipat ang eksena habang nagpapaputok si Rachel sa mga kalaban habang kasama si Mary papunta sa ligtas na lugar. Bigla niyang naramdaman ang sakit mula sa sugat sa kanyang hita, kaya napilitan silang magtago muna sa isang sulok. Nag-aalala si Mary at tinanong si Rachel kung okay lang ba siya, at sumagot si Rachel na ayos lang siya, sabay tanong kung kumusta si Mary. Sinabi ni Mary na mas komplikado na ang sitwasyon kaysa inaasahan nila at iminungkahi na umatras na muna sila. Ngunit mariing tumanggi si Rachel at sinabing papatayin nila ang lahat ng kalaban dahil iyon ang utos. At sinabi ni Rachel kay Mary na si Sean ay kasalukuyang nakikipaglaban din kay Dimitri, kaya nasa kanila ang responsibilidad na harapin ang maliliit na kalaban. At habang tinitingnan ni Rachel ang huling magasin niya, napagtanto niyang iyon na ang huli niyang bala. Nag-aalala si Mary at sinabing imposible para sa kanilang dalawa lang na magtagumpay, lalo na't kasama pa sina Dimitri at Yuri na hindi kasama sa orihinal nilang plano. Sinabi ni Mary na susubukan niyang tumawag ng backup. Subalit tinanggihan naman ni Rachel ang mungkahi ni Mary na humingi ng backup, sinasabing nagsasalita siya tulad ng isang mahinang tao. Depensa ni Mary, nagiging realistiko lang siya dahil pareho silang sugatan. Subalit, biglang naisip ni Rachel ang isang bagay at tinanong si Mary kung paano niya nalaman na naroon si Yuri, gayong sinabi niya kanina na hindi siya sigurado sa bilang ng kalaban. At matapos ang ilang sandaling katahimikan, umiti si Mary at inamin na nakagawa siya ng isang hangal na pagkakamali. Iniisip ni Mary na kung naroon si Eugene, siguradong tatawagin siya nitong baguhan. At biglang itinutok ni Rachel ang kanyang baril kay Mary, inakusahan siyang traitor at tinanong kung paano nagawa ng isang tao na nasa ilalim ng kontrol ng Dead Mansion na ipagkanulo sila. Galit na sumigaw si Rachel, inuutusan si Mary na sumagot.
Subalit kalma namang hinawakan ni Mary ang kanyang kwintas at itinapon ito, sabay sabi na natagpuan na nila ang paraan para malabanan ang tatlong prinsipyo. At agad nag-aalala si Rachel at tinanong kung ano ang ibig sabihin ni Mary sa paglaban sa mga prinsipyo ng Dead Mansion at sino pa ang kasama nito. Ibinunyag ni Mary na si Noel ay bumalik na ikinagulat ni Rachel. At bago pa siya makapag-react, mabilis na hinablot ni Mary ang baril ni Rachel at tinanggal ang magasin. Subalit galit na umatake si Rachel, pero naunahan siya ni Mary, at tinamaan ang sugat ni Rachel at agad ding umatake muli gamit ang tuhod nito, ngunit nagawa ni Rachel na harangan ito. Galit na sumigaw si Rachel at muling sinubukang umatake, hinihingi kung paano nalaman ni Mary ang pangalan ni Noel. Subalit bago pa maipatama ni Rachel ang kanyang atake kay Mary, lumitaw ang isang kalaban mula sa likod at itinutok ang baril sa ulo ni Rachel, dahilan para siya ay tumigil. At nang subukan ni Rachel na umatake, agad siyang puwersahang isinubsob ang ulo sa lupa, dahilan para mawalan siya ng malay. At isa sa sugatang kalaban na nagtatago ay nagtanong kay Mary kung ano na ang nangyari. Ngumiti si Mary at sinabing tapos na ito at matagal na silang naghintay. At habang nakatingin kay Rachel, idineklara ni Mary na panahon na para tapusin ang natitira. Ngumiti siya sa walang malay na si Rachel at iminungkahing oras na para hulihin si Sean. At sa eksenang ito, habang iniaabot ng ama ni Joseph ang kutsilyo sa ina ni Yunho, sinasabing panahon na para maghiganti laban kay Park Sean. At sa sandaling natahimik ang ina ni Yunho habang hawak ang kutsilyo, biglang sinabi nito na ang mga tulad niya ay hindi karapat-dapat tawaging magulang. Kaagad niyang itinapon ang kutsilyo. Subalit hindi nagpatinag, tinanong ng ama ni Joseph kung ano nga ba ang ibig sabihin ng pagiging magulang, at itinuturo na hindi pinipili ng ina ni Yunho ang alinman sa pakikipag-ayos o paghihiganti. Kinuwestiyon nito ang matandang babae, tinatanong kung ang isang taong nagbabaligtad lang ng mga rice cake, habang nasa ganoong kondisyon ang kanilang anak ay matatawag bang magulang. At agad nasaktan ang damdamin ang ina ni Yunho at agad siyang sinampal. Bahagyang nagulat ang ama ni Joseph, ngunit sinabi niyang akala niya ay maayos ang mga bagay ngunit lumalala ito at nagiging nakakainis. At biglang nangang dumating ang grupo ng mga tauhan ng ama ni Joseph at malamig niyang sinabi na ang trabaho ay tungkol sa kung paano mo ito gawin ng may kahusayan. Lipat ang eksena habang kinuha ni Sean ang litrato na nakita niya kanina at nagpasya na itago muna ito. Nagrereklamo siya na masakit ang buong katawan niya dahil sa pakikipaglaban kay Dmitri na tinawag niyang hangal na oso. Ngumiti si Sean sa sarili, iniisip na walang maniniwala na nakipaglaban siya sa isang Russian na mersenaryo sa opisina ng principal. Humanga rin siya sa Bamboo Construction, tinatanong kung paano sila nakipag-ugnayan sa mga Russian na mersenaryo at binabanggit na hindi ito basta magagawa ng kahit na sino lang. Subalit agad na napagtanto ni Sean at bigla siyang nagkaroon ng ideya at tinanong ang sarili kung bakit ngayon lang niya naisip iyon. Mabilis siyang tumakbo at dumating sa isang grupo ng mga kalaban. Agad niyang inatake ang isa sa pamamagitan ng tuhod na ikinagulat ng iba. Sinubukan siyang atakihin ng isa pang kalaban mula sa likod pero nagawa ni Sean na harangan ito at agad gumanti ng suntok sa mukha ng kalaban. Subalit may isang kalaban na agad naghanda ng baril pero nang magpapaputok na siya, ginamit ni Sean ang kasamahan ng kalaban bilang panangga sa lahat ng bala. At mabilis niyang inatake ang isa pang kalaban upang maalis ang baril nito at agad na sumunod ng atake ng direkta sa ulo ng kalaban. Samantala nagbago ang eksena kung saan nagkamalay na si Rachel. Sabay sa biglang salita ni Mary at tinanong kung nagising na nga ba talaga si Rachel. At galit naman na sumigaw si Rachel kay Mary, tinawag siyang demonyong bruha at inakusahan siya ng pagtataksil. At habang napansin ni Rachel na nakakadena siya, sinabihan naman siya ni Mary na kalmahin lang ang sarili at makinig. Ngumiti si Mary at ipinaliwanag na hindi niya ipinagkakanulo ang Dead Mansion, kundi ipinapakita lamang nito kung sino talaga ang pinakamagaling na produkto ng Dead Mansion. Gulat na nagtanong si Rachel kung ano ang ibig niyang sabihin. At ipinaalala na nga ni Mary na sinabi ng direktor na ang pinakamagaling na produkto at alamat ng Dead Mansion ay si Sean. Naalala ni Mary ang sinabi ng direktor sa kanya na si Sean ay iba sa ibang mahusay na produkto dahil matatawag na kumpleto na siya noong bata pa. Sinabi ng direktor kay Mary na magtrabaho pa siya ng husto para maging katulad ni Sean na itinuturing na pinakadakilang produkto. At makikita sa kasalukuyan, may galit na ekspresyon si Mary habang tinatanong kung bakit ganoon na lang ang pagkahumaling ng lahat kay Sean. Habang papalapit siya kay Rachel, ibinunyag ni Mary na nag-isip siya kung gaano talaga kagaling si Sean para sambahin siya ng lahat. Ngunit ang Sean na nakita niya ay parang ordinaryong estudyante lang sa middle school. Doon niya naintindihan na ang alamat na si Sean ay walang iba kundi isang imbentong kwento lamang. Inisip ni Mary na marahil pinalaki ng direktor ang kwento ni Sean para pagtakpan ang pagkakamali ng pagkawala nito. At habang nagsasalita si Mary, biglang sinubukan siyang kagatin ni Rachel sa galit, ngunit agad itong nailagan ni Mary.
Ngumiti si Mary at sinabing naintindihan niya, mas madaling ang kilalanin ang isang tao kaysa aminin ang sarili mong pagkakamali. Ipinahayag niya na ipapakita niya mismo sa direktor na ang tinatawag na alamat na si Sean ay isang imbentong kwento lamang at siya ang tunay na pinakadakilang produkto ng Dead Mansion. Subalit makikitang napansin ni Rachel si Sean sa monitor habang sinisira nito ang mga kamera isa-isa at nagsimulang ngumiti. Nakita ito ni Mary at tinanong kung ano ang nakakatawa kay Rachel. Tinuya siya ni Rachel, tinawag na mayabang na bata, at sinabing nagwawala lang si Mary dahil kay Sean lang nakatuon ang atensyon ng direktor. Tinawag niyang kalokohan ang mga sinasabi ni Mary tungkol sa pagtatakip o pagkilala. Sagot ni Mary na siguradong hindi nila aminin ang totoo, ngunit nananatiling nakangiti si Rachel at kumpiyansang sinabi na hindi matatalo ni Mary si Sean. Ininsulto pa ni Rachel si Mary, tinawag siyang isang sirang produkto, na agad ikinagalit ni Mary at mabilis na kinuha ni Mary ang kanyang baril at binaril si Rachel at nadaplisan lamang nito ang pisngi ni Rachel. Binalaan ni Mary si Rachel na kaya niya itong saktan ng seryoso at nagbanta na kapag tinawag pa siyang sirang produkto muli nito, hindi na lang ito magiging gasgas kundi magiging butas. Ngunit patuloy na nakangiti si Rachel at tinutukso pa si Mary, sinasabing mukhang natamaan niya ang kanyang maselang bahagi dahilan para magalit ito ng ganoon. At biglang dumating ang ama ni Joseph at inantala ang komprontasyon nina Mary at Rachel. Humingi siya ng paumanhin sa paggambala sa kanilang pag-uusap, binanggit na halos tapos na ang kanyang panig sa kanilang gawain at napansin niyang halos tapos na rin si Mary. Sinasabi pa niyang medyo nanghihinayang siya kung may mahalaga siyang naistorbo at mapang-uyam na sinabi na hindi sapat ang ilang butas sa katawan ni Rachel para sa lahat ng natanggap niya mula sa kanya. Nagmungkahi siya na ayusin ang mga bagay-bagay ng paisa-isa. At agad naman tinanong ni Mary kung bakit mukhang may tama ang mukha ng ama ni Joseph at kung natamaan ba siya ng kung ano. Agad na tumugon ang ama ni Joseph na nagkaroon lamang ng maliit na problema pero natapos pa rin ang mga bagay gaya ng inaasahan. Pinuri ni Mary ang ama ni Joseph sa kanyang pagsisikap at sa maayos na takbo ng mga pangyayari. Mapagkumbabang tumugon ang ama ni Joseph, sinasabing natutuwa siyang makatrabaho ang isang taong madaling kausapin. Subalit biglang tinakpan ng isang bodyguard sa likod niya ang kanyang bibig at ilong, dahilan para dahan-dahan siyang mawalan ng malay. Nalilito, sinubukan ng ama ni Joseph na magtanong kung ano ang nangyayari, ngunit kalmadong sinabi ng bodyguard na huwag niya itong dibdibin. Ipinaliwanag na nakatanggap din kasi siya ng mas magandang alok at idinagdag na ganito raw ang paraan ng mga nasa hustong gulang sa pag-aayos ng mga bagay-bagay. Samantalang bumulong naman si Mary sa walang malay na ama ni Joseph, sinasabing natapos na ang pagiging kapaki-pakinabang nito nang dalhin niya si Sean doon. Mapang-asar niyang idinagdag na gagawin niya itong pangunahing karakter ng insidente, na ayusin bilang isang insidenteng dulot ng isang ama na uhaw sa paghihiganti para sa kanyang anak na sa palagay niya ay bagay na bagay yon. At pagkatapos ay binaling niya ang pansin sa mga monitor upang hanapin si Sean, ngunit nagulat siya nang makita na sira na ang lahat ng screen. Nalilito, tinanong ni Mary kung ano ang nangyayari at kung bakit nawala ang mga screen. At biglang ipinaliwanag ni Rachel na sa loob ng Dead Mansion, may mga espesyal na bata na may talento at binibigyan sila ng titulong pinakadakila kasama ng isang palayaw. Sa kaso ni Mary, ang titulo niya ay DBA ang pinakadakilang strategist. Naguguluhan, tinanong ni Mary kung ano ang gustong sabihin ni Rachel. At ibinunyag ni Rachel na bago dumating si Mary, si Sean ang itinuturing na pinakadakilang produkto na may taglay na lahat ng kanyang talento. Gulat na gulat at hindi makapaniwala si Mary na si Sean ang tunay na pinakadakilang produkto. At biglang nag-blackout dahilan para magulat sina Mary at ang bodyguard. At agad napansin ni Mary si Sean sa itaas ng bodyguard at sinubukang bigyan siya ng babala, subalit mabilis na inatake ni Sean ang ulo ng kalaban. At habang pinapanood ito, umiti si Rachel at sinabi na sa lahat ng batang ginawa ng Dead Mansion, si Sean, na may code name na Agent No. 1, ang walang alinlangan na pinakadakilang produkto. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.